Pang-apat mga kapatid sa Islam na magpapatunay na tayo ay wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa an tuhakkim al-wahya fi mawatin an-niza'. Dapat mananaig ang Quran at ang Sunnah sa anumang hindi natin napagkakaunawaan, anuman ang mga bagay na hindi natin napagkakasunduan, ay dapat ang gagawin nating hukom, ang manghukom sa atin ay hindi yung batas ng gawa-gawa lang ng tao, man-made na batas. Dapat ang mangingibabaw ay kung ano ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tanggapin mo kung ano ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sumpaman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minun, kailanman hindi sila magiging wagas sa mananampalataya hanggat sa ikaw ang gagawin nilang tagapaghatol o Muhammad. Ikaw ang gagawin nilang tagapaghukom sa kanila sa anumang alitan na namagitan sa kanila, sa anumang misunderstanding na nangyari sa kanila. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, ibig sabihin walang anumang hinanakit sa loob nila, walang anumang bahid ng pagtutol sa loob nila. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Wala silang anumang pagtutol sa anumang hatol na ihahatol mo sa kanila. Ganun ang Muslim, hindi na siya kukontra pa. Ang Muslim ay hindi na siya, walang anumang heart feeling sa kanya, walang sama ng loob sa kanya kung ano man ang hatol ng Islam sa kanya sa isang issue, sa isang bagay. Panglima mga kapatid sa Islam, para ma-prove natin na tayo ay wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay kung tawagin sa wikang English ay nandun sa atin yung tinatawag na total submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun sa atin yung wagas na pagtalima sa anumang nagugustuhan at kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan unahin natin ang wahi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng salita. Kung magkaroon ng contradiction, ang kasabihan ng Allah, ang utos ng Allah, ang batas ng Allah, at ang batas ng tao, inuuna ng isang Muslim ay ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkasalungat ang opinion ng Sharia al-Islami at saka opinion ng isang umpungan, ng isang grupo, ng isang faction, ng isang samahan, ng isang organisasyon at saka ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat uunahin natin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa sino ang mabangga nito na politiko, kahit pa sino ang mabangga nito na grupo, dahil ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang dapat na mangingibabaw. Ganun ang mentality ng isang Muslim, ganun ang mindset na dapat na isinasabuhay ng isang Muslim. Uunahin niya ang batas ng Allah kumpara sa lahat. Gagawin niya na ang lahat ay dapat tagasunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang buod mga kapatid sa Islam, sa tinalakay nating paksa patungkol sa paano tayong maging wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto nating wakasan ang paksang ito na kung gusto natin maging wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nating isabuhay yung 5 punto na nabanggit natin, at hindi pwede na kakaligtaan natin ng isa doon. Sasabihin natin na pwede kong tanggapin yung lahat maliban na lang sa yung isang point na nabanggit doon. Halimbawa, kung magkaroon ng argument, magkaroon ng unahin yung batas ng Allah sa batas ng tao, ay hindi ko masunod yun. Hindi pwedeng ganun. Dapat lahat nun ay isabuhay mo nang sa ganun ay maging wagas kang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang essence ng Islam. Yan ang patunay na isa kang Muslim kung tumatalima ka sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam As-Sabuni rahimahullah sa kanyang syarh sa Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, وعن بعض السلف قالوا قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. Ang ibang mga ulama ng salaf, sabi niya, ay nagsabi na ang pundasyon ng Islam ay nakatayo sa pamagitan ng pagtaslim, ng pagtalima, pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din si Imam Al-Tahawi, sinabi niya, wala tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri at-taslimi wal istislam. Hindi tatayo ng matibay ng matibay ang pundasyon ng Islam.
hindi mai-establish ang Islam maliban na lamang sa pamamagitan, kundi sa pamamagitan ng pagsuko at pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng tatag na pananampalataya sa Kanya, bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman upang masunod natin ang anumang ipinag-uutos niya, maiwasan natin ang anumang ipinagbabawal niya, bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay, at bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, naway mapabilang tayo sa mga taong sumusuko sa Kanya. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabbal Alamin, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.